Okay, isang magandang araw sa inyo. Ang bati ni Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman na palagi kong sinasabi, nandito tayo sa Kuwait at dito tayo nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range. Okay, yung mga hindi pa sa ating YouTube channel, paki-subscribe. Yung mga kung nagustuhan niyo aking YouTube channel, kung gusto niyo matuto ng basic gunsmithing, ito na ang channel na para sa inyo, Pinoy Firearms Instructor. Okay, ngayon ay mabilisan nating sasagutin ang katanungan ni Raymonds Fe. Okay, si Raymonds, ang tanong mo ay shout out sa iyo. Ang tanong mo ay, Sir, paano alisin ang firing pin ng Taurus? Okay, Sir Raymond, wala kang sinabing modelo, pero ang Taurus na revolver ay halos isa lang naman ang design niyan pagdating sa firing pin. So, ito may Taurus tayo dito na receiver. At papakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Una, tanggalin ninyo yung tatlong tornilyo dito. Tanggalin ninyo yung grip. Napaka-basic. Okay, tanggalin na rin yung bula. Yung barrel, kahit hindi na ninyo tanggalin, ito'y disclaimer sa inyo, ito'y sira ang barrel. Kaya ito na lang ginawa kong pan-demonstrate. Pero ang loob nito ay buo pa. So, nabasag na to. So, ito lang ang importante dito. Kung paano natin tatanggalin ang firing pin. So una, pag natanggalan natin tornilyo, dito natin siya sisikwatin para hindi masira yung kanyang pagka-finish sa labas. Okay, yan. Tanggalin na natin. Okay, ang firing pin ayun. So, hindi natin yan makukuha kung hindi natin tatanggalin ang trigger, ang hand, at saka itong hammer. So, paano yan tinatanggal? So, unang-una, kukuha tayo ng may maliit na pin yan dito. Ayan o. Yun, yung maliit na pin na yun. Tatanggalin ninyo yung maliit na pin na yan. Yan. Okay. So, hindi ninyo yan, pag natanggalan ninyo yan, hindi ninyo yan mabubunot dyan. Kinakailangan tanggalin ninyo ito kasi magkakamero niya ng harang ang kanyang firing pin block, firing pin safety block. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin ito. Ikakak natin, pero ilalagay natin yung kamay natin dito. Kung po pwede, picturean muna ninyo, videohan ninyo, para alam ninyo kung saan nakalagay ang mga parts na yan. Para kung sakaling may tumalsik, alam ninyo kung saan nakalagay. So, pag ikinak yan, lagay natin dito kasi minsan may tumatalsik na pyesa. Ayan. So, ayan o, makikita ninyo may nakaharang doon. Ayan. Nakaharang yung kanyang safety pin lock, so hindi ninyo mabubunot. So, ang gagawin ninyo ngayon, ay tatanggalin ninyo itong hammer. So, pag tinanggalin yung hammer, kukuha kayo ng isang pin para hindi kayo mahirapan magbalik ng spring kasi matigas yung kanyang main spring. So, pagka nakaganyan na siya, ibabalik natin ang dandahan at madali na nating matatanggal yung kanyang, ito importante, itong kanyang main spring. So matatanggal na natin itong kanyang, tanggalin na natin itong kanyang hand. Okay. Medyo ingatan din natin, may pin siya dito. May pin din siya dito. At baka siya tumalsik. I-atras lang natin tapos ay ayan. Yan, ingatan natin yung plunger pin. Ayan, may plunger pin siya diyan. So para natin matanggal yan, i-atras natin 'to. Yan. At saka natin tatanggalin na itong hammer niya. Yan, tanggalin yung hammer niya. So, kahit hindi na natin tanggalin pala yung kanyang yung trigger, kahit hindi na natin tanggalin. So, ito na lang hammer kasi nakababa na yon. So, ang mangyayari diyan ay susundutin na lang natin siya dito. At ito na, natanggal na natin yung kanyang firing pin. So, ayan. Meron din siya ditong firing pin return spring. Ayan o. Firing pin is return spring. Ingatan natin yan. Ayan. So, ganun lang kadali ang pagtatanggal. Kahit hindi na natin tanggalin kasi nakababa naman itong kanyang tawag dito. Itong kanyang firing pin safety block. Okay? So, ayan. Ang pagkakabit naman, ganun din. Ikakabit natin yung spring dyan. Okay, mabilisan na lang natin gagawin. Kakabit natin. At itong slot na ito, yan yung dinadaanan ng pin lock.
yung lock niya. So itatapat lang natin yan doon sa butas na yun. Ganyan. Okay. At kukunin na uli natin yung isang pin na yun. Ganyan din ang pagkakabit. Ayan, at ikakabit na natin yung kanyang lock. Yung pinakang harang niya. Ayun. Ayan, nakakabit na siya doon. No, makikita natin yun, nakakabit na. So ang susunod niyan, kakabit na uli natin ito. Tinanggal natin na to. Okay. At babalik lang natin siya. Okay, ituturo ko na rin sa inyo kung paano ang pagtanggal nito. Ang pagtanggal nito ay ganun din. Ituturo ko na rin para isang ano na lang. Isang video na lang. Pagtanggal ng hammer. Lalagyan din ninyo ng pinsa dito. Para kumpleto na yung ating video. Meron din siyang butas dito. Hanapin ninyo yung butas dyan. Ayan yung butas. Ayan. Okay, pag natanggal na ninyo yung butas, matatanggal na rin ninyo yung ano. Para kumpleto na yung ating pagbabaklas at pagkakabit. So, yan o. Tanggal na ninyo yung hammer. Ay, yung kanyang trigger. Ayan. So, ikakabit na para hindi tayo mahirapan ng pagkabit. Ito, ikakabit na natin to. Ito pa ganito ang pagkabit nito. Yan. Kinakailangan itong plunger na ito, nakahuli siya doon. Yan, nakaganon siya. Tapos, ikakabit na natin. Ay, sorry. Yan, tumalsik na. Okay, kailangan medyo maingat kayo. Okay? May mahabang paa yan at may maiksi. Yung maiksing paa, yun ang nakalagay dito sa butas nito. Yan. At ibababa natin yung kanyang ayun. Ayan ang posisyon nyo. Okay, yun. So, ikakabit natin siya. Tatama na natin siya dun sa itong ano na to, kinakailangan tatama natin dun sa butas na yun. Yan. So, ayan o. Kinakailangan sumasama yan, gumagalaw. Ayan. Tapos, ikakabit na natin itong kanyang spring. Pagkakabit ng spring, may tinatamaan yan doon. Ayan. Kinakailangan nakatama siya doon. Yan, nakakabit na siya doon. Pagkatapos niyan, ay ikakabit na natin yung kanyang hammer. Kinakailangan itong shear nasa pagitan ng dulo ng shear ng ano. Nasa gitna siya. Papagitna natin siya doon. Yan. Ayun, kinakailangan nandun doon siya sa gitna. Ayun o. Para gumagalaw. Makita ninyo, gumagalaw lahat yan, nakasynchronize. So, ang sunod na ikakabit ninyo, ito ng spring. Okay, so, igaganon lang ninyo siya. Yan. Yun, nakakabit na siya. At, ilalagay na ninyo itong cover niya. So, ayan. Pagkatapos nyan, di kakabit na lamang ninyo yung tornilyo. Pag naikabit ninyo yan, madali nang ikabit yung tatlong tornilyo na yun. Napaka-basic. So, ayan, para doon sa nagtanong, sana malinaw sa iyo. At mas maganda sana kung, sa bagay, yung Taurus naman, yung Taurus naman, halos iisa lang yan ang revolver. Ang laman ng loob ng revolver yan, nakakaiba lang sa barrel at sa bola. So, ayan, Raymond, Faye, sana na
nasagot ko ng maayos yung tanong mo. At para sa may mga katanungan pa, huwag kayong mahiyang magtanong at ating sasagutin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay, disclaimer lang. Minsan kasi, yun nga, yung model na ginagamit ko ay hindi tugma dun sa ano, pero ang paggagawa iisa lang kamukha ng slide, kamukha yung ginawa ko na ano, yung matigas sa hatake ng slide, at saka yung matigas sa hatake ng slide, mahirap ikasa. Bagaman iba yung model na baril na ginamit ko, pareho lang yon sa 1911 kasi slide rin naman yon, at saka yung frame, yung spring, isa lang yon. So disclaimer lang do sa sobrang magagaling na nagko-comment. Yun ay ano lang, visual ano lang yun natin, yung visual na pan-demonstrate lang yun. Pero hindi ibig sabihin na may mali doon. Okay. At pareho lang yun naman. Hindi naman ibig sabihin na kumo 1911, iba na yung recoil spring nun, at saka yung ano, yung paggagawa, ang ibig ko sabihin, yung paggagawa nun ay iisa lang. Kung paano natin gawin, iisa lang. So, kumbaga general yung tanong na yon, may apply mo yung aking kasagutan sa lahat ng pistol. Okay, kamukha nito, Taurus. Wala naman sinabing model. Basta kung paano lang magtanggal ng firing pin. Pero ang ginamit natin na model na ay Taurus na. So pero ang mga Smith & Wesson, ganyan din ang pagtatanggal. So, kung may problema kay Smith & Wesson, ganyan din ang pagtatanggal ng firing pin nila. So, ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at please subscribe and share sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please pindutin ninyo yung notification bell, at kung maaari, para naman makatulong din tayo sa aking mga beneficiaries, ay huwag ninyong skip ang ads. Yan ay malaking tulong sa ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor.